Hey guys, what's up? Radon Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So ito guys, another day, another testing video. So for today's video, we have 4 units. Okay, for the first unit, we have here the Umarex Glock 17 Gen 5 MOS by BFC. Okay, so ito siya guys. Right, license unit from Umarex, made by Vega Force Company of Taiwan. Okay, so ayan. Right, so ito yung magazine. Nilagyan ko na ng BB at gas para mas mabilis. Okay. Shout out to Sir Chester of Cebu City. Sir, ito yung unit nyo. Testingin natin. Okay. So always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay. So inserting the magazine. Kasa. Okay. Turning on the chronograph. Firing. 348.8. What? Zero? Ano ba naman to? Lolo ko na ang aking chrono. 330.7. 319.1. And isa pa ba? Teka lang. Check natin. Baka kulangin tayo. Sige, isa pa. 9 pala nalagay ko dito eh. 329.6. Okay? For this pistol, hindi ko alam kung medyo malamig na ngayon. Parang pwede siya gamitan ng 14, no? Kasi parang kulang yung blowback niya. Parang lang. Hindi ko alam kung malamig eh. Kasi nagbabagyo, di ba? So, basta tatandaan nyo, kung gusto niyo malaman kung pwede niyo gamitan ng 12 or 14 is medyo papakiramdaman nyo. Okay, by default, the standard power kasi ng mga gas is the 12, no? Parang 12 kg, yung ganito. Meron kayo makikita ang 12, di ba? So, pag sinabi kasi nating 14, parang ganito, yan, yung 14, mas higher pressure yan. So, mas malakas. So, mas malakas yung FPS niya, mas malakas din yung blowback. So, para malaman mo, papakiramdaman mo yung barrel. Kapag ginagamit mo kasi yung 12, habang ginagamit mo yung 12, lumalamig yung unit, so lumalamig yung mag, kumihina yung blowback, kumihina yung FPS, pwede mo kargahan ng 14 para medyo lumakas. Parang ganun siya. So, walang perfect na gas eh. So, depende rin talaga sa'yo, depende rin sa unit, parang ganun. Okay? So, to accuracy test, check ko lang kung teka. Wala pa rin ako nagagawang bilog. Basta testingin ko na lang to. Check natin kung accurate ba. Okay, gitnang gitna. Usual. At nasa loob. Okay, so, Sir Jester, yan, nag-opening slide. Kasi wala na siyang bala. Okay? So, yan, pull back the slide. As usual, parati ko sinasabi, hilain mo na lang para mas matagal mapudpud to. Kasi pag yan, pinupush mo to, kakayurin niya yung slide. Mapupudpud yung kanal. Okay, hammer down. Oo nga pala, ito pala nga yung ano niya, yung 4 pieces na plates na kasama. So, 4 pieces na optic plates or optic mounts na may different footprints. Kasi yung mga red dot, iba-iba kasi yung mga butas nila. So, ito yung 4 na parang iba-ibang butas. Okay, so nandiyan na rin yung tools. Tsaka, saan yung isang tornilyo? Ayun, yung isang tornilyo. Okay? So, let's go to the next unit. Kay Sir Mark Anthony ng Ilocos Sur, sir. Ano ba unit mo? So, the KJ Works KP19S. Green fiber optic sights. Okay, so ayan, green, green, green. Okay din naman. Okay din naman yung green. Ano na, pag malinaw naman yung mata mo, wala ka namang problema sa green. So, makikita kasi, kitang-kita mo naman yung green. So, yun. Depende sa inyo. Alright? Pero ako kasi medyo malabo na rin yung mata ko. Kaya mas... Depende. Okay? Pero okay naman siya. Okay, so yeah, if ever na gusto nyo makita, ayan, di ba? Kita rin naman. So basically, pag sa green, i-align mo yung 3 green. So kailangan walang green. Ganun siya. Alright, so yan.
Usual, fixed outer barrel, threaded outer barrel. Okay, so yan. Tapos yan, steel. Steel naman lahat to. Wala namang problema dyan. O, di ba? Okay. So, okay, nilagyan ko na rin ng 8 pieces, yung 8 pieces na BB, no? So, 0.20 grams BB, 12 kg na gas. Okay, so test fire natin. So, wait, teka, reset na lang natin. Baka humihina na yung battery na to, kaya nagsisiro na. Oo nga, no? Baka nga. 355.3. Oo, tama. Dati ganun yata eh. Pag malapit na malobat, minsan nagsisiro. Nag-error. 339. 335. Bilisan natin. Baka bigla itong mamatay. Hindi natin may FPS test. Okay, teka lang. Naka 4 shots na ako eh. So may tatlong 4 shots. Okay, check natin accuracy. Okay, so nasa loob lahat ng hits. Alright, so yan, nag-opening slide. Removing the mag. Wala nang bala. Pull back the slide, hammer down. Okay, so Sir Chester, okay na yan. Ay, Sir Mark Anthony pala, sorry. Kaysa okay, Sir Mark Anthony, okay na yan. Now for the next unit, we have the KP19S same. Pero this one, it's the red fiber optic front side. Okay, so kay Sir Joffrey ng Zamboanga City. Yan, Sir Joffrey. Okay. Mas maganda pa din talaga siya may pag-red. Okay, so ano ba nilagay ko rito? 9 dBs. Okay. Alright, Sir Joffrey, testing natin. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at safe direction. Insert magazine. Okay, so 354.2. 346.7. 337.4. And 336. Okay? So, accuracy test. So, ang distance nga pala dun sa target box natin is 2.5 meters, no? Tapos, yung target size natin is 4 centimeter. Alright? So, yan. Barilin natin to. Okay? Nasa loob naman lahat. Yan, nag-open yung slide, removing the magazine. Okay? So, teka lang, may pa-plug tayo. So, we have here, sakto, we have here two KP19S. Okay, so yan, nagkapareha sila. So, one is red fiber optic sight and the one is green. Okay, so, ano mas gusto nyo guys? Okay, ano kaya mas maganda? Alright, so yun. Okay. Okay, wait. Tika mga magkapalit. Tayo dyan. Alright, so, Sir Joffrey, okay na tong unit mo? Meron pa ba ako test dito? Wala, sige, wait. May nakalimutan yata ako. Yung ano, yung safety. Oh, yan, safety. Okay. Rewind. Okay, kay Sir Mark Anthony. Okay, yan, safety. Okay, yun. Okay na. So, for the last unit we have here is the Walter PDP Compact. Okay. Okay. Kaya pala mas mahaba siya ng konti sa ano, no? Tama. Sa Glock 19. Kasi 4 inches kasi pala to. Yung Glock 19 wala pa yata 4 inches eh. Tapos yung Glock 17 yata, ay, sakto nagsabay na naman sila. Meron na naman akong Glock 17 dito. Yun, kasi ang alam ko nga, yung Glock 17, 4.25 yata. Or 4.2, ayan. So, halos, so kung titingnan, makikita na ba? So, mas mahaba si Glock 17 ng konti. Ayan o.
Ganun pala yun. Tapos, teka, kabit nga natin yung magazine. Ito, hindi ko pa ito na-investigate eh. Dami ko ginagawa kasi. So, pag kinabit natin yung magazine, okay, so yan. Mas mahaba si, mas nakausli si Glock 17. Yan. Hirap makita, ano? Okay, so ngayon, teka, titingnan ko pa. Meron pa ako titingnan. Okay. So ngayon kasi, ako, one of the reason kung bakit gusto ko yung Glocks is because of parang nasanay na rin kasi siguro ako. Kasi nga, una-una, simple siya. Tapos, yung pag nilagay mo ng ganyan, di ba parang meron siyang square dito. Yan. So, pag binagay mo kasi yung kamay ko dito, yung grip, parang may isang square. Nasanay na kasi ako na tuwing humahawak ako talaga, ganyan eh. Nasanay na ako eh. Kasi, nung nag-start ako, Glock na kasi yung hawak ko. Ngayon, ang isang difference niya kay Walter, no, is mas mataas yung kay Walter. Higher. Higher yung kay Walter. So, ito, pagtatabi ko yung dito sa part na to, ayan, pagtatabi natin, okay, yan. So, makikita mo, nakaangat yung mas mataas yung kay Walter. Alright? So, yung itong Walter PDP, siguro parang high kappa. Kasi mga high kappa, mas mataas eh. Teka, check natin. Hindi, mas mataas pa yung high kappa. Ayan. So, pagka tinabi ko siya, ayan, yung high kappa, mas mataas pa. Teka, ayan. Mas mataas pa yung sights ni high kappa. Okay? So, parang lumalabas si Walter PDP, nasa gitna siya nung Glock, saka wait. Ayan, so ito, pagtatabi natin, so beaver tail. So, ayan. Makapansin mo, ayan, magkatabi yung beaver tail, pantay na yan. Mataas yung mga Yun yung dahilan kung bakit nahirapan ako kasi nagkaroon ng time, naisip ko maghanap ng bagong pistol, no? Tapos, ito kasing mga high kappa at saka yung mga 1911, parang minsan, parang kung isipin mo medyo madaya kasi sila. Kasi yung trigger nila, parang single action. No? Parang wala masyadong movement, as in talagang, pag gano'n mo, ganun. So medyo madaya siya kasi nga, sa competition, syempre, pabilisan, di ba? So sabi ko, parang lugi ako pag nag-glock ako kasi parang ang tagal ang lalim ng travel time ko, parang ganun. So nagsubok ako maghanap, nagsubok ako mag 1911. Kaso nga lang, pag bumubuhat ako, pag bumabaril ako ng ganun, lumalagpas yung mata ko. Pag ginaganon ko, napupunta yung mata ko dito. Kasi nga, sanay na ako sa Glock eh. Kasi nga yung Glock mababa. Sanay na ako. So, yung tendency, pag gano'n ko, binababa ko ulit. Yun yung nangyayari sa kanya. Okay? Actually, meron ako sinubukan before nag-competition ako. Ginamit ko yung CZP-09. Kasi yung CZP-09, double action, tapos polymer frame. Sabi, parang okay to Sarap din sa kamay eh. Kaso nga lang, parang kasing taas na rin kasi yata yung mga ganito. Or yung siguro Walter. Parang ganun. So tendency, pagbabaril na ako ng ganun, hindi ko nakikita yung hindi nag-a-align yung sight, binababa ko pa ng konti. So nagkakaroon ng delay. Yun. Kaya eventually, bumalik ako sa parang Glock na format, yung ginamit ko yung BLUS, Salient Arms. Kasi almost the same siya, pero yung grip angle ng Salient Arms, same siya sa grip angle ng high kappa. Kaya pag ganun ko, kita ko kagad. Yun siya. Alright? So ito, testingin na natin. Napa-info na naman. Okay, so ito, 8 rounds. Alright, so Ma'am Rhea. O nga pala, kay Ma'am Rhea ng Valenzuela City. Ito ma'am, pagka-testing ko, padala ko na sa inyo to. Kay Walter PDP. Kompleto naman, kasama yung mga tools and plates. Alright? So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay? So, inserting magazine. Turning on the chrono. Firing. 340.9. 326.8 as usual, snappy siya. Okay lang, sakto. Kaya pala maraming
marami pumasok na gas sa kanya kanina. Tinesting ko siya. Anong kinargahan ko siya. Kasi hindi sobrang taas yung pressure niya. 324, 315.1. Okay? So, accuracy test. Actually, ito, for the accuracy, adjustable naman yung rear sight na to, Ma'am Rhea. So, teka, paano ba? Hindi ko alam, makikita niya. Ayan. See, nakita mo yung nasa likod. So, yung nasa likod, yan yung pang-akyat, ganyan, sa rear sight. Dito. Pag yung nasa may harap na butas, yan yung left-right. So, if ever, pwede mo siyang adjustin. Okay? Pero check na rin natin kung ano to, kung kailangan mo pa bang adjustin to out of the box. So, to, barilin natin tong bilog. Hindi na eh. Dito sa akin hindi Okay, so 2.5 meters, 4 cm sa pool. Okay, ang gamit kong BB is 0.20 grams lang. So, mas accurate pa to kapag mas heavier, like 0.23, 0.25, 0.28, kahit 0.3 eh. Kaso nga lang, syempre, para masyado na kasing malapit yung 2.5 meter for 0.3 BB. Sayang naman kasi mas mahal pag mas mabigat yung BB. So, kahit siguro kahit 0.2, sa pool na eh. 0.23 or 0.25. Pag ganito kalayo, kalapit. Okay? So, yan, nag-opening slide. Wala na kasing BB. Okay, so pull back, hammer down. Alright? So, ayun guys, tapos na ating vlog. So, papako na to para madala ko na sa courier bukas. Ma'am Rhea, ang inyong unit, papadala ko na sa inyo ngayon. And to Sir Chester, Sir Mark, and Sir Joffrey, thank you for your order. And to everyone who's watching this video, thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.